we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Perwisyo sa mga negosyante ang mga peste na sumisira sa ilang paninda sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Isa-isang ipinakita ng negosyanteng si Winnie Balmores ang kanyang mga panindang sinira ng peste sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang ilan sa kanyang mga paninda nagkanda butas-butas dahil sa pag-atake ng mga peste. Grabe naapektuhan kami dito, kami tsaka yung mga paninda namin. Bali sinisira nila yung paninda namin, kinikit-kitan, ganun. Apektado rin ang mga panindang gulay ng ilang negosyante. Siyempre, nabubulog. Siyempre, nalulugi kami. Siyempre, maraming nasisirang mga namin dito sa palengke. Pag maraming ipis, yung mga gulay namin iniipis din. Tapos kinakain ng mga rats. Pero pag gayon, pakunti na taga siyempre po sila eh. Pero babalik at babalik pa rin nga po sila. Agad na nagsagawa ang ilang kawani ng Calasiao Market Division ng pest control activity sa pamilihan. Gagawin daw itong regular ayon sa pamunuan ng Market Division. Every quarter, itatry namin isagawa yung pagpe-pest control dito pang sa ganun ay ma-eliminate natin ang mga insect dito sa ating public market. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pasintabi po, 45 anyos na lalaki patay matapos saksakin sa leeg at gilitan ng kanyang katrabaho sa Lawag City. Tutukan sa ulat ni Gab De Luna. Patay ang isang lalaki matapos saksakin sa leeg at gilitan pa ng nakaalitang katrabaho sa barangay 59A Dibos, South Lawag City, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na si Dante Pascual, 45 anyos, residente ng Bambang Nueva Vizcaya, habang ang suspect ay si Hermie Yulo, 40 anyos, Tubong Negros Occidental. Ayon sa PNP, unang nanaksak si Pascual saka tumakbo sa pag-aakalang napatay niya si Yulo. Ang hindi niya alam, sinundan siya ng sugatang si Yulo at isinagawa ang krimen. Nasa ospital si Yulo. Inaalam pa ang dahilan ng alitan ng dalawa. Wala po kasing witness doon po sa pinangyarihan po nung insidente, ma'am. Tapos yung suspect po, unconscious pa po hanggang ngayon, ma'am. Kapag conscious na po yung suspect, kakasuhan po namin siya ng murder po. Patay si Mary Jane Garcia, 46 anyos, residente ng Barangay 6, Vigan City, matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Nakaupo sa duyan sa harap ng kanilang bahay ang biktima ng pagbabarilin ng mga salarin na lula ng motorsiklo. Meron isang insidente na related doon sa estafa case nung naipile ng ating victim. So isa yon sa nagiging tinitingnan natin, but meron pa tayong mga ibang anggulo rin na tinitingnan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nagsasagawa ang PNP ng backtracking sa mga CCTV footage upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nasabat naman ng otoridad ang nasa 136,000 na litro ng smuggled fuel sa Mariveles, Bataan. Narito ang report. Nasabat ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Customs ang nasa 136,000 na litro ng smuggled fuel sa Barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Na-recover ang mga smuggled fuel sa isang pribadong establishmento na sinalakay na operatiba sa bisa ng isang mission order na inilabas ng BOC. Nadatnan sa lugar ang isang sirang barko at nasa 16 na truck kung saan 5 rito ay kargado ng hinihinalang smuggled fuel. Dalawa po yung nakatakas, dali-dalian sila na maski sinisigawan na namin. Sila po isanay na sa operation na ito
at maingat sila. Bumagsak sa spectrometer test ang mga sample na kinuha mula sa barko at mga truck pagkatapos makuhanan ng chemical markers na nagpapatunay na lehitimo ang mga langis. Hinuli rin ang nasa 25 individual na nadatnan sa lugar at naharap sa iba't ibang kaso. Marami pong nagsabi at tumatanggi na hindi nila alam na illegal. Pero yung iba po, ma'am, na naabutan doon ay pangalawang beses na o paulit-ulit na. Patuloy na tinutugis ng mga operatiba ang 2 nakatakas na barko kabilang na ang may-ari ng pribadong establisimento. Chris Zuniga, One North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating Bagyong Kabayan. Huli itong namataan sa layong 290 kilometers west-southwest ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Sabi ng Pag-asa, bumaba ang tsansa nitong lumakas ulit bilang bagyo. Bukod sa LPA, magpapaulan din sa iba pang bahagi ng bansa ang shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Apayao, Cagayan, Abra, Ilocos Region, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino at Aurora. Posible ang malalakas sa ulan kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Samantala, nagsimula ng mag-issue ng Fire Safety Inspection Certificate ang BFP sa mga magtitinda ng paputok sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Nagsimula ng mag-issue ng Fire Safety Inspection Certificate ang Bureau of Fire Protection sa mga magtitinda ng paputok sa Mangaldan, Pangasinan. 11 negosyante ang naisyuhan ng permit at kaukulang mga dokumento. Sila na rin ang taon-taong mga nagtitinda ng paputok sa bayan. Bago sila magtinda ng paputok, mahalagang kompleto sila sa permit at certificate. Mayroon po silang deadline dun sa krami na mag-issue sila po ng temporary permit. Meron na rin designated firecracker zone sa bayan. Pinakamalapit lang po sa ating fire station itong Sierra-Pica Street. Sa ngayon, wala pang schedule kung kailan pwedeng magsimula sa pagbebenta ng paputok ang mga negosyante. Pero karaniwan, pagkatapos ng selebrasyon ng Pasko, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Samantala, tumaas ng 10 piso hanggang 15 piso ang itinaas sa paputok ngayong taon. Nakasanayan namin nagtitin ng paputok, nilalabanan namin kahit mataas, itatas din namin ang presyo, madam. Babantayan naman ng BFP ang mga ibebenta ng mga negosyante. Makikipag-ugnayan sila sa PNP para matiyak na walang ibebentang ipinagbabawal na paputok ang mga negosyante. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kinukupkop ng isang Good Samaritan ang ilang senior citizens na palaboy sa lansangan sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Mahigit 2 taong nagsilbing tahanan ni Tatay Carlito ang maingay na lansangan sa Dagupan City. Walang maayos na pagkain, walang maayos na tulog, at meron pang iniindang karamdaman. Hirap, wala sa oras lagi. Pagkain pati pagtulog, wala sa oras. Kasi nakumpain din ako sa Region 1. Pero isang Good Samaritan ang nakakita sa kanya at kinupkup siya, kasama ang iba pang mga senior citizen na palaboy sa kalsada. Siya mismo ang nakaharap ko. Walang pag-aalinlangan na kung gusto mo, tatay, doon ka tumira sa amin. Hindi ako nagdalawang isip. Ang Good Samaritan na tinutukoy ni Tatay Carlito ay si Reynald Soriano, isang university instructor at ilang taon na ring nagsisilbi sa simbahan. Ang pagmamahal at pag-aaruga na hindi naramdaman ni Tatay Carlito, pinunan ni Soriano. Kwento ng Good Samaritan, 2019 pa nagsimula ang kanyang panata na magbigay kalinga sa mga matatanda na pinagkaitan ng pagmamahal. Pinagkakasya niya ang kita para maibigay ang pangangailangan ng mga kinupkop. Tinayo ho namin itong charity home na ito for the elderly through the inspiration na nakita namin, na pinakita ni Saint Mother Teresa of Calcutta. Ngayong magpapasko, isang mahigpit na yakap ang regalo ng mga kinupkop na senior citizen. Kay Soriano, kalakip ang kanilang taus-pusong pasasalamat. Hanggang kaya ng katawan ko, hanggat merong mga matatanda na nandyan sa lansangan na kailangang kukupkupin at mamahalin. Walang hinihinging kapalit si Soriano sa mga kinupkop. Anuman ang hirap at hamon ng buhay, hindi raw dapat mawala ang respeto at malasakit sa kapwa araw-araw kahit
hindi Pasko. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio. One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Idineploy ang ilang police personnel sa ancestral house ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III kasunod ng panduloob ng mga armadong lalaki. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Nagpatupad ang pulisya ng mas mahigpit na seguridad sa bahay na pagmamay-ari ng pamilya ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III sa Barangay Puguchico, Dagupan City. May mga police personnel na nakabantay sa gate pa lang ng bahay. December 13 nang pasukin ng mga lalaking armado ng baril ang bahay ng mga Guadis. Walang tinangay ang mga suspect bukod sa kinuhang cellphone ng kasambahay at pagsira sa mga CCTV unit. May deploy na rin po tayong police doon sa area para baka biglang bumalik yung mga kawatan dahil hindi na nakuha yung gusto nila. Nauna nang sinabi ni Guadi sa kanyang statement na hindi simpleng pagnanakaw ang pakay ng mga salarin, kundi posibleng meron silang personal na galit. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang Pangasinan Police para tutukan ang kaso. Nahihirapan lamang sa pagtukoy sa mga salarin dahil kinuha ng mga suspect ang hard drive ng CCTV. Ganun sa Benterig, still ongoing pa po sir yung pagre-review natin ng CCTVs. Bali, nakuha na rin natin yung mga affidavit ng dalawang matanda doon yung nagre-rent sa kanila. Tapos yung affidavit din ni mother saka si yung kasambahay. Hindi rin natin sinasawalang bahala yun. Siyempre, director si sir. Alam naman natin may mga tao na hindi lahat ay mapapasaya mo. Tuloy-tuloy ang pangangalap ng mga CCTV footage sa mga lugar na posibleng dinaanan ng mga armadong lalaki. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Bahay ng isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija, hinagisan ng granada ng hindi pa nakikilalang sospek. Yan ang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang pagdaan ng mga sasakyan sa harap ng bahay ni Barangay Chairman Teodoro Cruz ng Barangay Sapang, Jaén, Nueva Ecija. Makikita rin ang paghinto ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. May hinagis na bagay, saka mabilis na umalis. Kinabukasan na nang madiskubre ang isang granada sa gilid ng bakod sa loob ng compound ng pamilya Cruz. Agad itong inireport sa pulis. Wala na raw pin ang granada, mabuti na lang hindi sumabog. May tumawag na sa isa sa kasamahan namin na 4 yung pasasabugan ng granada. Parang din sa pangalo, kasama yung isa. Ano pa yun? Oo, de tumawag ako sa bahay, yung kumpare ko. Iniwanan ko na sa bahay. Pare ka ako, tingnan mo nga daw, baka may granada nga sa may paligid natin. Halos maiyak si Cruz sa sama ng loob at pag-aalala sa kanyang pamilya. Kung totoo lang, kung sumabog yun, patay yung apo ko. May narinig din na malakas na pagsabog sa harap ng bahay ni Barangay Chairman Nemencio Gatus ng Barangay Pakul. Pero nang imbestigahan umano ng mga pulis, wala naman daw bakas ng pagsabog sa lugar. Pero nagdulot din daw ito ng alarma sa pamilya Gatus. Napakalakas na nadinig na pagsabog. Nananawagan ng masusing investigasyon sa insidente ang Liga ng mga Barangay. Pag-aaralan daw ang pagbibigay ng security personnel sa mga barangay chairman para matiyak ang kanilang kaligtasan. Wala pang pahayag ang mga otoridad ukol sa magkasunod na insidente. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ilang araw bago ang Pasko, presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City tumaas. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, maraming bilihin ngayong magpapasko pero kailangan maghigpit ng sinturon ng mga consumer dahil pati ang presyo ng bigas ay tumaas ang presyo. Mula 54 pesos, pumalo sa 56 pesos ang kada kilo ng regular milled rice sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, 6 na araw bago magpasko. Ayon sa mga retailer, mataas ang kuha nila sa mga supplier ng bigas mula mga taram at ilang karatig probinsya. Nagdi-deliver saan kasi mahal daw ang palay, kaya mag-deliver sila, mataas din. Bibili kami ito, wala kaming
bibinta, kahit na tumaas, bibili kami basta makabinta lang kami. Nasa 42 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa pamilihan. Pero hindi raw ito mabenta dahil hindi maganda ang kalidad. Nangingitim ang butil ng bigas at hindi raw maalsa kapag naluto na. Nasa 46 hanggang 48 pesos kada kilo ang ikalawa na murang bigas pero maganda ang kalidad. Murang talaga. Or magkaminos ng tao. Kasi maraming mga bata Apo. Kung bibili ka lang ganyan, 57, 50, walang tira. Kaya hanapin mo yung mura. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, walang problema sa supply ng bigas sa bansa. Sadyang nananatiling mataas ang buying price ng palay ng mga private trader na nasa 26 hanggang 28 pesos kada kilo. Dahan-dahan, tinataas nila yung presyo. Pero ang tingin natin mag-stable naman yung presyo sa 52 to 54 na well-milled rice. Dito sa probinsya siguro between 50 to 54. Chris, sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, magiging hamon para sa mga magsasaka ito ang epekto ng El Nino na ayon sa otoridad ay posibleng magtagal hanggang sa second quarter ng 2024. Sa mga oras naman na ito, silipin natin ang sitwasyon dito sa labas ng Malimgas Public Market. Mag-aalas 5:30 ng hapon at rush hours kaya marami yung namimili ng gulay. Silipin din natin ang presyuhan ng gulay sa mga oras na ito. Nasa 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng talong, 60 hanggang 70 pesos naman ang kada kilo ng ampalaya. Nasa 20 pesos ang kalabasa, 25 hanggang 35 pesos ang kada kilo ng kamatis. Para naman sa mga pampalasa, nasa 80 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng sibuyas, 120 pesos ang kada kilo ng bawang, habang nasa 60 pesos ang kada kilo ng luya. Ayon sa mga tindera, inaasahan pa na tataas ang presyo ng gulay 2 o 3 araw bago magpasko. Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, mabuhangin at mahinang supply ng tubig nararanasan ng ilang consumer sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Pahirapan ang pag-igib ng tubig ni Mang Andronico ng Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan dahil sa kaunting supply ng tubig na nagmumula sa kanilang faucet. Nararanasan pa naman daw ito lalo na sa rush hour. Yung sa umaga, mahinang tulo po. Yun lang, mahinang tulo. Kung minsan, may mga buhangin. Mga umaga po yung mga rush hour, yung mga alas 6 hanggang alas 8 po. May pagkakataon din na mabuhangin umano ang tubig na lumalabas sa gripo, kaya gumagamit na lang ng pansalang ilang residente. Medyo meron pangpaligo ma'am, may maano sa kwan. Yung sa ulo. Pag nagugas po ma'am, medyo kwan ma'am, at yung buhangin niya nasa ilalim po kaya kwan. Paliwanag naman ng Mangaldan Water District Umawad, maaga na silang nag-abiso kaugnay sa preventive maintenance schedule sa flashing ng distribution lines and hydrants. Tumanggi nang magpa-interview sa harap ng kamera ang pamunuan pero nakapost na umano ang schedule sa kanilang official social media account. Nagsimula na kahapon, December 18, ang preventive maintenance. 6 na barangay din ang maapektuhan. Iba-ibang barangay ang maapektuhan sa bawat araw. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Hotels at transient houses of Vigan City fully booked na hanggang sa bagong taon. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Ngayong holiday break sa mga eskwelahan at ilang trabaho ay ang pagdagsa naman ng mga turista sa Vigan City. Halos punuan na ang mga accommodation establishment tulad ng transient houses at hotels. Opo, nire-refer namin sa ibang mga transient po. Kung fully book kami, sinasabi naman sa tapat namin, tabi namin, ganun. Mga magpapamilya, barkada o magkakatrabaho ang karaniwang guest sa mga accommodation establishments. Kadalasan 2 nights o higit ang kanilang pinapabook. Fully book na raw ang marami mula ngayong linggo hanggang sa bagong taon. Aabot pa yan hanggang sa Longganisa Festival ng Vigan City sa 3rd week ng January at hanggang sa Kanawidan Festival. Ang ating mga accommodation establishments ay meron silang chat room. So, actually, they help each other. Pag fully book na kasi yung isa, nire-refer na nila on chat kung sino pang mga available na accommodations. 2 weeks before the travel, dapat mag-book na or
kung may time, month before the travel coming here in Vegan. So, much better yon. Tuwing peak season, malaking tulong na raw ang accommodation establishments sa labas ng Vegan City na kabilang sa Metro Vegan. So we are helping everyone in the tourism industry, even outside the city of Vegan. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Formal nang inilunsad ang Panagbenga o Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City. May tema itong Celebrating Traditions, Embracing Innovations para sa hinaharap na pagbabago. Formal na magbubukas ang selebrasyon sa February 3, 2024 na magtatagal ng 1 buwan. Tampok pa rin ang pinakaabangan na street dancing, parade at float parade sa Pebrero. Tiniyak naman ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang mas pinaganda na Panagbenga Festival 2024. This festival is an opportunity for us to come together, rejoicing in our shared heritage and forging stronger connections with one another. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagbangga ng closed van sa isang sasakyan sa San Esteban, Ilocos Sur na hulicam. Nakatutok Ivy Hernando. Nayupi ang likod na bahagi ng dalawang sasakyan na ito matapos banggain ng closed van sa National Highway ng Barangay San Pablo, San Esteban, Ilocos Sur. Sa investigasyon, hindi raw napansin ng driver ng closed van ang mga nag-slowdown na sasakyan sa unahan. Ligtas ang lahat ng sakay ng mga sasakyang sangkot sa aksidente. Sasagutin umano ng driver ng closed van ang lahat ng gastusin sa nangyaring aksidente. Magpapasundo sana sa trabaho si Aling Martina sa anak na kanya pang nakausap sa telepono. Ngunit minuto lang ang nakaraan, nasangkot sa aksidente ang kanyang anak na si Edmond Berdolaga, 41 anyos, na isang construction worker. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur, kita ang pagdaan ng tricycle ni Edmond na biglang umagaw sa linya ng pampasaherong bus na nagresulta ng salpukan. Nasawi ang biktima dahil sa matinding tama sa ulo. Naulila ng biktima ang asawa at 4 nitong anak. Nagkipagayos na ang pamilya ng biktima sa driver ng bus. Sugatan ng 12 katao matapos sumalpok ang pampasaherong bus na ito sa isang van at SUV sa bahagi ng Barangay Bilyoca, Batac City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, patungo sa parehong direksyon ang 3 sasakyan nang huminto ang van at SUV dahil sa bagyang pagbagal ng daloy ng trapiko nang subukan umunong mag-overtake ng bus. Dito na nasalpok ng bus ang kasunod nitong van at SUV. Agad na dinala sa pagamutan ng mga sangkot sa aksidente. Tumanggi mabigay ng pahayag ang driver ng bus na harap sa kaukulang kaso. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Iba't ibang aktibidad sa Narvacan Festival 2023 pinaningning ng mga Kapuso Star. Tunghayan sa report. Star-studded at truly fun-filled ang selebrasyon ng Narvacan Festival 2023 na dinaluhan ng mga Kapuso artists. Mula sa mga trendy song na inialay ng mga Kapuso Star, abay kilig to the bones at walang humpay na hiyawan ang ibinigay ng mga Ilocano fans. Isa sa mga highlight ng event ay ang Miss Narvacan 2023 na kung saan hurado si TikTok Lock host at Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. You know, the reason why I joined this pageant is I want to be the voice of the voiceless. Nako, ang gaganda nila, ang tatalino nila, and they are very ready for the national competitions. Hinara na naman ni Sparkle Hunk Juancho Trevino ang mga kandidata. Sa ginanap na Kapuso Fiesta, game na sumali at nakipagsabayan ang mga Kapusong Ilocano sa mga palaro.
Sa pinakahuling gabi, bumida naman sa entablado ang LGBTQ community na nagpamalas ng wit and charisma sa ginanap na Queen of Narvacan na isansangayan 2023. Pinakilig ng Moreno Cutie at abot kamay na pangarap star na si Jeff Moses ang mga Ilocano fans. Happy Fiesta sa inyo lahat, taga Narvacan. Happy Fiesta po sa mga Narvacanians. Happy Fiesta, Narvacan. Maraming salamat po, GMA Regional TV. Thank you so much, GMA Regional TV. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Bibingka na may fruity twist, swak na pangmeryenda at panghanda sa Pasko. Ating lantakan sa report. Patok ngayong Kapaskuhan ng all-time favorite na bibingka. Ang bersyon nito sa Kalasyaw, Pangasinan, pinasarap na, pinahealthy pa. Kabuhayan ito ng 29 anyos na si Robin Estrada at ang kanyang recipe, minana pa niya sa kanyang lola Nena. Simula ito nung pandemic. Kaya nakita ko marami nagkakasakit. Kaya sabi ko, yung bibingka namin, lagyan ng twist, lagyan ng mga prutas. Ang bibingka ni Robin, iba't iba ang flavors gaya ng strawberry, mango, banana at pineapple. Sa paggawa ng fruity bibingka, ihanda ang mixture ng giniling na bigas, asukal, tubig, itlog at buko. Ilagay sa molder ang mixture, lagyan ng cheese bilang toppings. Maari nang ilagay ang strawberry slices, mango, banana at pineapple chunks. At saka ilagay sa oven at hintayin lamang ng 10 to 12 minutes bago maluto. Lagyan ng mantikilya ang ibabaw ng bibingka at pwede nang lantakan ng fruity bibingka na swak pang merienda at panghanda sa Kapaskuhan. Perfect panghandaan to. Super delicious niya, ang lambot. Wala po ako masasabi. Super sarap. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 6 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.